Sa video ito, no, pag-usapan talakayin natin yung bagong interest rate na ipinataw ng SEC dito sa mga online lending, financing, and lending companies na binago nila. Kasi nung last, nasa 15% lang po dapat ang effective interest rate. Monthly yun, ng isang pagpapautang ng mga lending company o ng mga online loan app o ng mga online lending apps, okay? Pero bago lahat, maglalambing ako sa inyo na paki-subscribe po ang aking channel, Johnny Depp. At kung nakatulong sa inyo yung video ito, malaking tulong po ang simpleng pag-like, malaking tulong po ang simpleng pag-share, at para updated sa mga honest usaping online lending app review, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan app. Ako po ay nagsisilip lamang po, nagre-review kung ano ang mga proseso ng kanilang pagpapautang, ng proseso ng kanilang paniningil para magkaroon kayo ng tamang ideya, expectations dito sa ginagawa ng mga online lending app bago kayo umutang, okay? At hindi ko rin kayo kinukusinting huwag magbayad ng utang. Maliwanag po. Ito po ayon sa Securities and Exchange Commissions, effective interest rate for online lending, financing, and lending companies at a maximum of 12% per month. Okay? Approximately 0.4% per day for loans na 10,000 and below. Yung sabihin 10,000 pababa. Pag lumagpas sa 10,000, ibang usapan na po yun. Pero pag 10,000 pababa, yan po yung maximum at effective interest rate na dapat na ipinapataw ng mga loan apps, lending companies, at pati rin ng financing companies. Okay? So yun, tapos kasama na po dyan yung mga interest rates, processing fees, and other charges is excluding late penalties. Bali, ito siya, kapag magpas ka ba daw ng monthly payment, yung 12%, ang idadagdag lang daw is maximum na 5% per month on the outstanding scheduled amount due. 5%, per month yun. Pagka nag-overdue ka, kunwari, 12%, di ba? Na, ako na, 1,000 mo. Monthly, magkano babayaran mo sa 1,000? 1,120 plus 5% nun ng 1,000. Magkano ba 5%? Sabihin mo ng 200, mga ganyan, 250, something like, example ko lang madadagdagan lang ng something 200, yung 1,120 na 12% ng interest dapat ng pautang at tubo ng mga online loan na po ng mga lending companies. Okay? Yun po, basta yun po, yung kasama na lahat kasi yung mga processing fee at hidden charges, yung mga kung ano-ano mga anik-anik na mga tinadagdag na mga online loan app nito. Ngayon, ang problema kasi is ang estilo ng mga online loan app ngayon is sa processing fee, kapag sumasang-ayon kayo at pumapayag kayo na yan ang ibabawas, halos kalahati. Napansin nyo ba, di ba? Halos ilang taon na, pag nangungutang tayo, halos yung 2,000 mo, ibigay sa'yo, 1,000 na lang, tapos in just 1 week, kailangan ibalik mo ng buo, 2,000, di ba? Kakalungkot lang isipin, tapos pag lagpas mo ng 7 days, may 7% interest daily charge. Ganong oras, di ba? Tapos meron ding na mas malaki pa ron. Tapos yung weekly nila lalabas, kung titingnan natin maigi, nasa 35% weekly. Hindi na nga siya monthly. Diba? Nakakalungkot lang isipin na yung ganito klase ng mga estilo ng mga online lending apps ay lumalabas talaga yung illegalities ng galawan nila. Parang ikaw yung ihuhook dahil sasabihin ng mga online loan app na yan na sumusunod sila. Yun ang gagawin nila sa business plan. Tapos ipapasa nila sa SEC, ganun susundin. Pero pagdating doon sa apps, ibang usapan na sila, ibang galawan na, di ba? Magugulantang ka na lang yung utang mo. Wala pang isang buwan, triple na. Yung 1,000 mo, naging 5,000 na. Di ba? Nakakalungkot ng isipin. Kaya tayo nababaw sa utang eh. Ngayon, si SEC, para sa akin, kapag kayo, nakakaranas na talaga ng matinding pagkakabaw sa utang, siguro pwede nyo i-contest yung ganyang klaseng usapin kapag lumalabag sila. Kasi may memorandum order, ibig sabihin tapos sundin. Hindi yan basta-basta sasabihin na, nagkasundo na ho kami, pumayag naman ho yun ng utang, okay ho yan, gagana ho yan. Pero sa ganyan, pag sa korte, syempre kung ano yung nakasulat, kung labag at labis pa rin naman sa karapatang pantao, sa moralidad ng isang tao na siya nabaon sa utang dahil sa laki ng patubot interes, ay bababaan at bababaan pa rin po. Kung tutusin ng civil code sa pautang dapat na ipatubo sa ating mga nangungutang is just a 6% per annum. Buti nga sa kanila pagdating sa SEC ngayon medyo naging 12% na lang.
Naging dating 15% sa BSP, ganun, 15% po yun per month po, tapos 5% per overdue ng month, hindi yun weekly, ganun po yung usapan doon. No, medyo sana maging maingat tayo, hindi tayo basta-basta papasok na nasa utang na baka mamaya hindi natin kayanin, magulat na lang tayo. Alam kong nararamdaman ko yung nararamdaman yung gipit, kagipitan sa buhay, lalong-lalo ngayon. Ang daming matataas na bilihin, pati kuryente, tumaas na. Halos pasan na natin, pati yung mga ibang tao, tapos mababaw pa tayo sa utang. Di po ba? Kaya maging mag-isip po tayo na maigi bago natin pasukin itong mga pangungutang. Ulitin ko, ang effective interest rate po dapat na sundin ng mga online lending apps, ng lending companies, o ng mga financing companies, platforms ay 12% po per month at 5% per month na hindi mababayaran. At hindi po yung dapat na mag-pass sa 100% ng utang mo. Kunwari, 1,000, magpas ka ng 4 na buwan na gano'n. Maaari yan maging doble nila. Hanggang doon lang po yan, hindi yan pwede tumireple ng babayaran po ninyo. Sana nakatulong ang ating pag-uusap about sa interest rate na dapat pinapataw ng mga OLA. Sana nakatulong. Maraming po salamat.